isinulong to nung nagkaroon ng aksidente si Eddie Garcia. Yes, yes. So, nung nagkaroon siya ng aksidente, namulat ang mga tao sa industry na bakit parang wala tayong proteksyon, no? So itong batas na to, halos kalahati na to patungkol sa proteksyon ng mga for example, sinabi sa batas nito, lahat ng mga manggagawa dito sa telebisyon at saka sa pelikula at kasama na yung kaakibat na online at digital nila, dapat may insurance sa pinsala o kamatayan without cost sa mga manggagawa. Maganda yun. Maganda yun, no? At sinasabi rin dito, kung halimbawa ikaw, meron kang isang kanta, di ba? Kanta mo yun. Yes. Ibig sabihin, separated yun sa kontrata mo unless na kung sa kontrata mo nakalagay na lahat ng ginagawa mo, lahat ng sinasabi mo, lahat ng kakantahin mo ay magiging pag-aari ng istasyon. Pwede yun. Okay. Pero kung wala yun, dapat protected ka. Yes, Iba ang sitwasyon ng, gagamitin natin yung kanta mo. Oo, pero dapat may bayad, ha? Kasi hiwalay na yun sa kontrata at sinasabi rin dito sa kontratang sa batas na ito, kung natapos na ang programa mo at paulit-ulit pa rin na pinapalabas ang isang programang nahandoon ka, dapat babayaran ka pa rin. At ang bayad sa iyo, at least 5% ng bayad sa iyo nung unang pinalabas yung palabas mo. So meron ka pang inaway parang royalty. Diba? Maliban na lang kung pumayag ka sa kontrata na okay, palabas nyo, wala na akong bayad. Siyempre, dapat isipin ng ating mga talent ito, mga movies, mga artista na kung pinalabas ulit sa television, i-monitor nyo. Kasi may 5% kayo sa binabase sa unang sweldo nyo. Dean, ito po ba ay retroactive? Kasi iniisip ko paano halimbawa yung mga television series noon pang mga unang panahon, mga 1970s na nire-replay ngayon. May habol pa ba yung mga artista dito, yung mga nag-produce dyan? Mukhang walang retroactivity eh. Ayun. Kasi ang nangyayari kasi nagkakaroon ng vested right. Kasi noon vested right kung wala. Bakit mo magbibigyan ngayon yung sitwasyon. So iyon, no, yun ang mga isa pang magandang nakalagay sa batas natin yan, no. At saka ito pa. Ano ba talaga ang hours of work? Ano ba talaga yung 8 oras na yon? Ano ba talaga yung 14 hours na yon a day kung na-extend? Ito nakalagay sa batas, Mase. Ang kasama doon, yung waiting time, yung working time, at yung traveling time. Kasama natin yun. Kasama natin yun. Kaya kung ikaw ay pinag-wait ng iyong employer, kargado niya yun. Hindi mo kasalanan wala kang ginagawa, pero counted yun sa 8 hours. I see. Ito pa, sabi ng... Kasama yung travel time din, ha? Sabi mo yan. So, ibig sabihin, yung pag-ipit nila sa traffic ng 2 hours, kasama na yan dapat sa working hours, sa 8 hours nila. Malinaw. Nakalagay sa batas yan. Unless nakalagay sa batas, ginagamit mo rin yung traveling time sa pagta-travel mo sa mga personal mo. Ibang usapan yon.